winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kung napapansin nyo mga kainags, yung dito sa harapan ng kapitbahay natin wala nang snow. Pero dito sa atin, sa harapan ng bahay natin, may snow pa, pati dito sa kapitbahay natin Yan, kasi itong area na yan, may hati yan responsibilidad nung may-ari ng bahay yan na i-shovel yung snow nila. Kaya itong sa atin, tayo ang mayroong responsibilidad dito para i-shovel natin. Yan, kung napapansin nyo, malinis yung dito, diba, yung daanan nila. Na-shovel na nila yan, natanggalan nila ng snow. Pero yung sa atin, ngayon pa lang natin tatanggalan. Kasi madulas yan mga kainags. Ito actually ito, kung napapansin nyo, madulas yan, ayan, katulad yan Pag ito natapakan mo at hindi ka aware, may posibilidad na bumagsak ka dyan, nag-a-ice na may posibilidad, kaya dapat talaga tinatanggal natin yan, especially itong ating itong paakyat papunta sa bahay natin. Pag ano yan, slope, baka yung mga nagde-deliver ng mga sulat, nagde-deliver ng mga package, madulas sila rito at pwede tayong idemanda mga kainags. Kaya pag kumuha ka ng bahay dito sa Canada at saka sa iba, syempre sa ibang bansa, karamihan talaga usually pala merong insurance na pwedeng sumagot kung sakaling idemanda ka nung madidisgrasya sa property mo. Kaya make sure, para maiwas disgrasya, iwas penalty, iwas gastos, iwas dagdag sa bayad ng insurance, responsibilidad natin yan responsibilidad natin tanggalin ang mga snow sa harapan ng bahay natin para wala tayong mabagansya at hindi rin tayo mabagansya. Yan, tanggalin natin to. Madulas to yan, madulas yan At kung napapansin nyo, itong sapatos ko, lumalabas lang yan, susuot ko lang yan pagka winter mga kainags, kasi malupit sa winter yan pang malamigan. Yan, tapos meron akong rito itong pala namin na to, matagal na to, siguro 9 years na to. Dati mahaba yan, mahaba dati yan. Syempre sa kakashovel natin, kakagamit natin, napudpud, parang ulo ko rin napudpud na nawala yung buhok yun. Nagawa pa magpaano naipasok ko pa yun ayan So bala kong bumili ng bago ngayon din, tapos mas malapad dito kasi ito para kaya malapad na shovel ang gusto kong bilhin para mas maraming snow yung makuha. Kasi dati mga kainags nung wala pa akong bahay, abay nakikitira lang ako dati, hindi naman nakikitira, nagre-rent pala. Pag nag-i-snow, naiiwan lang kami sa bahay mga renter, hindi namin sinashovel yung snow sa harapan ng bahay, hindi namin sinashovel yan kasi nga hindi namin alam hindi kami aware. Tapos nung nagkabahay na lang kami, doon namin nalaman na dapat pala sinashovel yung snow sa harapan ng bahay natin. Yan ito sa atin yan. Ito yung ating papalahin hanggang doon, kalahati lang. Tapos yung the rest, yung kapitbahay naman natin yung magsushovel niya. Pero hindi pa rin nila sinashovel yung doon Shovel ko na to, umpisahan ko na yung shovel. Sigurado kaskas balungos ang gagawin natin ito. Ay nako, Mano na yung snow, matigas na kasi malamig kagabi kaya tumigas siya, pero bawasan lang natin, importante mabawasan. Yung mga dadaan dito at isa hindi mahirapan na dumaan, mabawasan lang natin itong mga snow na to. Mahirap na, ayan hirap na to. Kung napapansin nyo, may mga naiwan ito. Yan, madulas yan mga kainags, madulas yan madulas yan. Hindi na natin kayang tanggalin At least binawasan lang natin yung mga mga snow na makakapal para mas madali siyang matunaw kung sakaling lumabas si haring araw. Yan, kung napapansin nyo, natanggal na yung sa taas ng snow, kaya nagtutubig na siya diba? Kasi kung may mga nakatabon pa siyang snow na ganyan, nako matatagalan. Tsaka yung pagtapo ng snow, dapat dito sa properties natin hindi dito sa daan. Bawal yun. So ayan yan ang nangyari mga kainags So dito na lang, ayan na lang Yan ang trabaho natin sa paggising sa umaga. Kahit na hindi ka gumising sa umaga tapos hindi huminto yung snow, nako, siguro sa isang araw 3 beses ka magsho-shovel ng snow
pagka hindi huminto yung snow. Masakit talaga sa balakang, masakit sa balikat, ubos ang oras. Ay nako, ganun talaga. Dito tayo tumira eh. So wala tayong dapat sisihin. Magpasalamat tayo, dito tayo nakatira. Yun palang ginawa ko, napagod na ako. Ito naman. Umpisahan natin dito. Yan. Tapos mamaya, lagyan natin ng asin para matunaw itong mga hindi natanggal na snow. Para hindi madulas sa mga maglalakad. Yan o. Yan. Ayos. Yan o, madulas yan. Mga naiwan. Kaya ang gagawin ko dyan, ang bala ko, lalagyan natin ng asin para matunaw yung mga naiwang mga icy, mga black ice, para walang madulas. Meron tayong asin dyan, asin para sa snow. Hindi asin na pang ulam asin yung para sa snow. Yan, ito yung sinasabi ko. Ibubudbud lang natin doon para matunaw yung mga matitigas na snow. Kasi ito, delikado to mga kainis, madulas yan pag natapakan natin talaga yan. Tapos pababa pa naman to. Yung paa natin, ako isang pagkakamali lang baka ma-hospital tayo. Yan, kita nyo yan, dulas yan. Dulas yan pag natapakan mo yan. So dito tayo, anahan lang natin to, budburan natin to dito. Yan pag hindi mo talaga siya na shovel ka agad, ganyan ang mangyayari. Kaya dapat pag nag snow, agad shovel ka agad para ganyan ang mangyayari. Walang maiiwan na yelo na agapan ka agad. Wala tayo may pasok tayo kaya tapos ina-expect pa natin na matutunaw dahil aaraw. Mali yan. Pero anyway, meron naman solusyon yan importante dito sa mga dumadaan dito sa pedestrian, kailangan para safe sila. Ganon din tayo yan. Malaki may tutulong niyang asin na yan. Walang tayo to. Kaya pagka summer, bumibili ako nito kasi nakasale to sa summer. Pag summer yung asin na to Pero pag winter, naku, mahal to mga kainis mahal to. Meron namang mura pero mahal pa rin. So yan ang nangyayari yan, tutunawin niya yung mga snow na matitigas. Yan. Hanggang dun sa pwesto natin, sinisipon na ako. Yan dito. Hanggang dito lang sa natin, yung nasasakupan ng property natin. Yan. Diba? Ayos na, ayan ayan na siya pwede na yan. Tapos ito naman lagyan natin to. Yan. Para ito yung pinakadelikado dito itong parte na to kasi pababa. Yan, meron na. Tingnan natin kung ano tumutunog ng alarm clock ko. Pupunta pa pala ako sa meron tayong appointment sa doktor natin So ito na yung resulta ng paglagay natin ng asin mga kainex. Kita nyo naman ang bilis matunaw Ayan, may mga naiwan pa mga asin. Iwanan lang natin dyan. Ayan, tunaw na bilis hanggang doon tunaw na. Diba? Ganda na ayos na ayos. Papasyal ko muna yung mga aso natin. Sayan? Welcome snow? Pero lang, sandali lang natin ipapasyal itong mga aso natin dahil malamig mga kainex Saya? Ha? Gala naman natin si Saya. Tuwan-tuwa sa snow Punta muna tayo sa doktor natin, sa family doctor natin. Gasolina muna tayo.
Maaga pa naman eh. Magkano bang gasolina ngayon? Naku, $1.46. Oh my God, mahal. Yan, dito muna tayo. Bayad muna tayo. Sumikat na si ano, no? Ay hindi, lumabas lang si Haring Araw. Kaya medyo gumanda-ganda yung mga ano natin, paligid. Ito yung gasolina ngayon, no? $1.41. Medyo mahal, ano? Yan, tara. Let's go. Kapal ng snow. Buti natunaw na yung mga snow dito, no? Hindi na madulas pag nilalakaran natin. Yan, so nanggaling na tayo sa doktor natin. Nakausap na natin yung doktor natin. In-explain niya naman sa akin. Tapos sabi niya, kung kukunin yung gallstone mo sa bituka mo, sa abdo, sa gallbladder, ano lang yan, tutusukin lang yan. Bali 3 tusok. Hindi na yan yung bibiyakin. Tutusukin lang yan para sa 3 tusok. Yung isang tusok, yung isang butas para sa camera, yung isang butas para sa pangtanggal. O tapos yung isang butas, hindi ko na alam kung para sa inyo isang butas eh. Yun ang in-explain niya sa akin. Tapos ano lang yan, sandali lang yan para lang ano lang, para lang kayo naglalaro ng mga bata, mga ganun. Ganun lang daw. Sabi niya, don't worry, hindi major surgery yan. Parang ano lang, wala lang yan, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, pag naoperahan ka, natanggal yung bato sa abdo mo, pahinga ka na mga 1 week. Balik ka na uli sa trabaho, pwede na. Kahit na ang trabaho mo ay physical, pwede ka na bumalik sa trabaho. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Yun, pumunta na rin ako para sigurado kasi alam nyo mga kainis, no, habang maaga pa, habang hindi pa malala yung mga naramdaman natin o yung mga symptoms ng gallstone, gusto ko na agad matanggal. So bali, hinihintay ko na lang yung tawag ng surgeon o yung mga surgery para ma-schedule ako sa pagtanggal ng gallstone ko. Kasi nakalagay na rin doon sa record na naka-ano na ako eh, kumbaga nakalinya na rin ako doon sa mga ooperahan. Tatanggalin yung ano, pangit pakinggan po, ooperahan eh, no? Parang pag sinabing ooperahan, parang nakakatakot, parang feeling mo bibiyakin yung katawan mo, ganon. Bira, hindi naman daw, tutusukin lang. Tusok lang, 3 tusok sa tiyan. Importante nakapila na tayo doon sa sa surgery para matanggal na. Mahirap yung lumala no? Mahirap pag pinabayaan natin So hintay-hintayin ko na lang, follow up ko. Maghintay raw ng mga 6 months to 7 months or 8 months, mga ganyan, bago matanggal yung bago ma-schedule. Ito nga pala yung gallstone na sinasabi ko sa inyo mga kinis, doon sa mga hindi nakakaalam. Yan, ito in-explain sa akin yung binigyan ako ng kopya. Ito yung gallbladder natin. Yan, ito yung atay natin, di ba, liver. Ito yung bituka natin. Ito yung gallbladder. Tapos yung bato, yung gallstone, yan yung mga bato na nakita nila doon sa bituka ko, sa atay, sa abdo ba ito? Yan, ganyan. So dapat matanggal to. Yan. So ganon. Habang hindi pa ganon kalala. Tara, kain muna tayo. Gutom ako. Gusto kong kumain ng chubby chicken burger. Merong AMW rito sa kaliwa natin pero hindi na ako kumakain dyan. Yan, dito tayo maghanap ng ayun, AMW, ayun sa kanan natin. Ito. Order lang tayo ng chubby chicken burger tsaka onion rings. Ito, mukhang busy sila rito Hi, hello po, kainan. Hi, hello, kumusta? Kumusta po? Anong pangalan niyo? Nanonood po ako ng vlog niyo. Oh, thank you very much. Shoutout sa iyo. Thank you. Anong pangalan? Tama, nagbablog ako eh. Oh, shoutout kay Joanne. Andito siya. Salamat Opo. Munti ko na makalimutan yung burger ko, Alice. Park po muna sila. Ha? Oh, sige pa, park lang ako. Thank you po. Shoutout Thank you. Yun? Subscriber pala natin yun. nasa drive-thru Thank you sa kanya. Shoutout. Park muna tayo rito mga kainags dito na tayo mag-park para madali tayong makaalis. Yan, dito tayo. Nakakatuwa naman. Subscribers pala natin Parang ang dami subscriber pala natin. Yan. Dito lang tayo. Gulat din ako Kala ko nakakita si Joan ng artista Artistang gwapo at malakas ang appeal. Yun. At mayabang. Yun, pambihira.
Parang malayo yata ako. Papatakbuhin ko pa sila rito sa malayo, ano. Anyway, wala tayong parking masyado rito eh. Hirapan tayo mag-park. Pwede rin doon, pero dito na. Okay tayo dito. Thank you. Ayos. So nakuha na natin yung chubby chicken natin, mga kainis, ano. Kain muna tayo, dito na tayo kumain. Patay. Bawal nga pala sa akin yung mga fatty foods, no? Yung mga dinidip fry. Nawala naman sa isip ko. Di ba yan? Nabasa ko kasi ulit dito habang tinitingnan ko kumakain ako. Wala, nakain ko na eh. Dito tayo sa Home Depot ngayon, mga kainis. Ito maganda to, $54. Tsaka malapad siya. Ito yung pala na gusto kong bilhin. Malapad. Maraming snow na makukuha. Pero hindi pa muna natin bibilin ngayon yan. Pag yung talaga makapal na yung snow, tsaka pag may budget na tayo. Yan, nakabili ako ng ano. Kailangan natin to eh. Tapos ito, pang ano ng salamin. So nakasale siya ngayon, $15. Pero ang tunay na presyo nito, ano eh, $20. Ito naman isa $3 para sa salamin natin. Minsan yung mga aso natin eh, kalampog ng kalampog dun sa salamin natin sa bintana, ano. Saan ba ako nagpark? Sa malayo pala ako nagpark. Bah, mukhang nakaharap yung sasakyan kong mamahalin ah. Hindi, ayun, nandun pala. Bihira naman. Mapapag-interesan pa yata yung truck natin ah. Ay, bihira. Ayan, yung truck natin, ayan oh. Ito na yung pinala natin kanina, no. Natunaw na. Bahay na tayo, mga kainags. Yun, nagkasilaw. Tapos meron tayo rito ano yun, no? Yung basa fish. Yan oh. Gagawin ko lang ito, ibubroil ko lang para may pagkain tayo mamaya. Diba? Broil natin dito mamaya sa ano natin, sa stove. Yan, so mga kainags, maraming salamat sa panonood. At don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Kita tayo sa the videos. Hanggang sa muli po.